Magandang hapon sa iyo, kapanalig. Yun, no? Magandang hapon mga kapanalig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Kapanalig R. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng Radio Veritas Foundation at ng Kapanalig Community. Ako po inyong kapanalig Coy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Aha, meron po tayong guest ngayong hapon. Guest ba? Ay, Hindi. Partner po talaga natin yan dito sa ating programa. Pasensya na mga kapanalig dahil ngayon lang ako uli nakabalik sa ating programa, pero talaga namang kaabang-abang ang ating guest ngayong hapon pare ko at mga kapanalig. Kaya naman, standby lang po sa ating pagbabalik maya-maya ay ating malalaman kung sino nga ba ang ating kakwentuhan. Pero syempre, magandang hapon na rin sa ating mga kapanalig na nakatutok via radio at sa ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community. At upang tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating programa, samahan niyo po muna kami sa ating pambungad na panalangin mga kapanalig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Panginoon, ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang kapantay ng pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo, at naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa John chapter 14 verse 16. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa mga kapanalig, at sa ating pagbabalik makasama po namin ni Ate Camille live via phone patch ang ating bisita ngayong hapon sa ating programa. Kapanalig Hour. Magandang hapon mga kapanalig, at welcome po sa ating programang Kapanalig R. At kayo pa rin po ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Tayo po ngayon ay magdiwang dahil meron po tayong kasama ngayong magandang dilag. Ayan, dito po ngayon si Sister Camille Mongcal de la Cruz. Grabe Hi naman. Ate Camille. Buong-buo naman yan, pare ko. Pero Yes, syempre, ayan, pasensya na rin. Intindihin Hindi, mo na. walang pasensya. Intindihin mo na ang isang nanay. Oo naman, naiintindihan natin yan. Kaya naman, bukas alam ko, next Saturday, Wala na naman ako. Hindi. Sisigapin natin yan mga kapanalig na every Saturday dahil kung alam nyo lamang po ang pag-iyak sa akin ni Pare Koy. After ng off-air. Anyways, ayan mga kapanalig, opisyal na pong bukas ang ating programa. At dahil nga ang panahon natin ngayon, Pare Koy, mula sa... napakaganda dahil mula sa talaga namang walang tigil na pag-ulan, ngayon naman ay talaga namang napaka-alinsangan. At syempre, kahit maalinsangan, binayayaan pa rin tayo ng Diyos ng magandang panahon at tuloy-tuloy na po ang ating mga programa, lalo na yung mga nagpipilgrims, no? Tama. Hindi na sila mahihirapan magpunta sa mga parokya. At sa ating mga kapanalig po pala, no? Ngayon po kapanalig ay August 2, 2025 at araw po ng Sabado. At alam mo na kapanalig, tuwing August 2 at first Saturday of the month, meron po tayong tinatawag na Kapanalig Day. Lakas mga student lang. Ayan. Si Ate Camille po, shout out po sa mga tiga WCC dyan. Si Ate Camille po ay ang kanilang alumni. Yes. Share lang. Ayan. Ayun, syempre mga kapanalig, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapanalig na nakiisa kanina sa ating Kapanalig Day. Nakasama po natin, syempre walang iba, si Reverend Father Wilson Olea, CRM.
Yan, maraming salamat Father Wilson sa pagbibigay po ng time and effort po sa ating Kapanalig Day at sa pagbibigay po ng spiritual talk sa ating mga Kapanalig members and benefactors po. At talagang marami po silang natutunan ngayong araw na ito, ngayong araw ng Sabado. At syempre, Amen talaga. Kaya naman sa ating mga Kapanalig na hindi po nakaabot kanina no, sa ating programa, meron pa po tayo next month. Kaya bawi ka na Kapanalig kung hindi ka pa po nakaka-attend, never mo pang na-experience. Nako, next month po, tantusan muna ang kalendaryo, butasan muna para hindi mo makalimutan, no? Para maka-attend ka na po ng Kapanalig Day. At ito na nga pare ko, balik na tayo ano, sa ating kakwentuhan ngayong hapon. Ang title po ng ating episode ngayon o ng ating topic ngayon ay ang kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang ng pagpasan ng krus. At ang ating kakwentuhan po ngayong hapon mga Kapanalig ay nagsilbi sa simbahan simula pa taong 2010 bilang katikista hanggang 2019 sa Santuario de San Jose Parish. At ito pa mga Kapanalig, dati po siyang madre, lumabas ng kumbento upang alagaan ang kanyang nanay na may sakit. I-welcome na po natin Ate Camille ang ating panauhin ngayong hapon live via phone patch si Sister Christine Barameda. Magandang hapon. Sister. Magandang hapon po. Ayan, ang ganda ng tinig ni Sister, no? Sister, pwede po bang batiin po kami ng shout out? Opo. Kamusta na po kayo, Sister Christine? Okay lang po ba? Christine po ang itawag namin sa Okay inyo. lang ba? Okay lang ba itong yung telephone sa phone lang o sa naka-hold on? Opo, yes po. Yes po. Balinaw naman po kami sa inyo, Sister. Naririnig niyo po ba kami ng maayos? Oo. Ayun, yun ang mahalaga. Oo. Kamusta ka naman po, Sister? Okay naman ako. Ano po ang pinagkakaabalahan po ninyo ngayon? Sa ngayon ay meron akong apostolate latest. Ngayon, hindi na ako masyadong active. Isa na lang, yung Apostleship of Prayer. Ang sinulihan kong organization sa simbahan ay Apostleship of Prayer. May mga gusto po ba kayong batiin bago natin simulan ang ating kwentuhan ngayong hapon? Ang babanggitin ko ay okay naman ako ngayon dahil masaya ako na nakakapagsimba pa rin ako sa every Sunday. At saka pag meron kaming First Friday devotion sa Sacred Heart of Jesus, so nag-attend ako ng Mass. After the Mass, meron kaming meeting, monthly meeting sa parish, San Jose. Very active pa rin si Sister. Sister Christine, kwento mo naman po sa ating mga Kapanalig yung dahilan po ng inyong paglabas po bilang isang madre o paglabas po ng kumbento, no? Yung dati akong okay. Dati akong pumasok sa kumbento nung matagal na, 81 pa. Tapos late vacation nga ako, 30 na ako nung pumasok. And after nasa kumbento na ako, ayan, saya-saya pala. Yung pala yung vocation ko, at kaya pala nang nasa labas ako, parang meron akong hinahanap, yung pala nung tinawag ako at nag-expand ako ng Westward, pumasok ako ng kumbento. So, doon ko natagpuan yung masayang buhay na kasama si Jesus. At nagtagal ako ng 18 years sa kumbento. 18 years? So, lumabas na ako dahil nga yung parents ko nagkakasakit na, matanda na rin. Ako naman, sa dami ng mga gawain din sa kumbento, medyo nagkakasakit din ako minsan, kaya pahina na rin ako. So, before 50 na sa labas na ako ng kumbento. Sa inyo pong paglabas, Sister, na sa kumbento, kayo po ay nag-alaga ng inyong nanay na may sakit. Paano mo po ba masasabing nakasama mo po ang Diyos sa bawat pagsubok na dumating sa iyong buhay? Yes. Always kasama ko si Jesus sa ating buhay. Nung simula pa nung ako'y nagkaisip na naturuan ako ng tungkol sa Diyos sa catechism class,
ay tuloy-tuloy ng ating pananampalataya sa Diyos hanggang sa nung pumasok ng kumbento. Ayoko sa lumabas noon dahil hindi naman ako sa pagiging madre. Pero nung bilang sa Sisters of the Holy Cross na napunta ng congregation, mahirap kasi mag-develop pa lang, hindi pa established. So lahat ng kahirapan doon naranasan ko. Pero ang masaya doon dahil kasama ko si Jesus sa bawat hirap na naranasan ko sa loob ng kumbento. Hanggang sa paglabas ng kumbento na nag-aalaga ako sa nanay ko, natipil ko pa rin na parang nawala lang yung uniform ko, nawala lang. Pero yung espiritu, yung buhay ko, may binigay ko na kay Jesus, hindi nawawala yun. Talagang nanatili sa akin. Yung buhay ko ay inalay ko na sa Diyos at hindi na ako nag-iisip ng iba pang buhay na halimbawa magsawa, hindi. Kasi sumagot na ako ng yes ka, Lord. Yun na yung marriage ko si Jesus ang inanahan ko, sinagutan ko Paano ganon? Tapos lahat-lahat ng mga na pagsubok, palabas ng kumbento, yung pag-aalaga ko sa nanay ko, lahat-lahat yun ay tinanggap ko. At kung mayroong mga mahirap talagang mga sitwasyon, ay pinapasan ko na parang kasama ko si Jesus, kaya hindi ako napapagod. Tuloy-tuloy lang yung faith ko kay Lord. Hindi nawawala yon. Ayan. Hindi ako nag-a-absent sa Sunday Mass. Kasi nang nakagisnan kong bata pa kami, lahat ng pamilya nagsisimba sabay-sabay. Tapos ng mga kapatid ko nagkipag-asawa na. So ako lang natirang single, single pa dahil madre, hindi nag-asawa. Naging papel ko ng paglabas ko ng kumbento, yun na nga, mag-alaga. Nag-alaga ako sa nanay ko dahil una nang namatay yung tatay ko. 77 pa lang patay na yung tatay ko. So, nawala ng tatay ko, kami na lang ng nanay ko ang magkasama sa bahay. Yung mga kapatid ko, bisita na lang sa aming alimang bahay. Pero nandun pa rin yung spirit ko na hindi ako humihiwalay kay Lord, kay Jesus. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya every time, masaya ako pag nakakapag-timba ako at nakakasig ng Holy Communion. Yun na yung ko kay Jesus. Yung magkasama kami, hindi kami nagkakahiwalay. Ate Camilo, nakakatawa yung sinabi ni Sister Christine na nawala man yung uniform niya, pero kasama niya pa rin ang Diyos na sa kanyang paglalakbay kahit hindi na siya madre. Oo. Tsaka nandun pa rin yung fire ni Sister Christine na magsilbi sa Panginoon. Kahit na anong mangyari, kahit ano man yung pagsubok na pagdaanan niya. Sister Christine, may tanong lang po ako. Ano yung mga hakbang na inyo pong ginagawa para patuloy po ninyong maramdaman ang presensya ng Panginoon habang pinapasan po ninyo ang sarili po ninyong krus? Yung pinaka talaga doon, pinaka patibay na yung tanggalang or weapon, yung prayer. Nagdadasal ako lagi, hindi ako nagsasabang magdasal. At sa mga pag-aaral ko ng mga salita ng Diyos, patuloy akong nag-aaral ng palataya na may kasamang pag-aaral ng buhay na dinanas ko yung mga hirap na dinanas ko. Naramdaman ko yung kahirapan, pero naramdaman ko rin ang presensya ni Jesus, ni Lord. Kaya yun ang matibay talaga na masasabi kong naipagmamalaki ko sa ating bilang isang madre na nakalabas ng kumbento. Yung matibay na pananampalataya at patuloy na pagdarasal at sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ayun ang nakakapagbigay sa akin ng tibay at pag-asa. Ay mga kapanalig, medyo puputulin lamang po natin at magbabalik po ang ating programa.
At ikaw pa rin po ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. O, shout out po pala sa mga kapanalig dyan na nakatutok po sa ating Facebook page. Ayan. Sa mga nagko-comment po, hindi ko pa po na may problema po ang aking cellphone, wala pong load. Sige, ito Pare Koy. Sasaluhin na kita. Batiin Oo. natin ang ating Sige, shout out muna natin dyan. Oo. Dito sa ating Facebook page na DZRV846. Ayan, magandang hapon po. Kay Kapanalig Ellen Manuel, magandang hapon daw sa atin. At kay Sister Christine na Kapanalig guest. From Ellen Manuel ng San Mateo Rizal. Ayan, nag-load na. Magandang hapon po kay Sister LV. Sabigan na Sister LV. Magandang hapon kay Tita Amor Mantele. At kay Sister Ellen. Nabagit mo ba Sister Helen? Yes. Hi Sister Ellen. Kumusta po? At sa ating mga kapanalig. At magandang hapon din po na nagpapa-shoutout po si Sir John. Ang bago nating kasama ngayon sa ating program. Napakalayo niya sa atin. Oo, sobra. Hindi ko siya makita. Si Sir Romar po kasi ay nagbakasyon daw. Pumunta bang Hong Kong? Wow! Bakasyon. Sana all Sir Romar. Sir Romar, pasalubong naman siya. Oo. Shoutout ayan. din, Pare Koy, kay, eto, malayo din to, no? Kay Saan Brother yan? Edison. Shoutout kay daw. Brother Edison at kay Tita Yet Roque, no? Maraming salamat po pala sa kanyang opening prayer po kanina sa ating programang Kapanalig Day. At ito na Kapanalig, kung ikaw po Kapanalig ay hindi pa po miyembro po ng ating Kapanalig community, kunin na namin ang pagkakataon, no? Na kayo po ay maimbitahan at magpatala na po sa ating community dito sa Radio Veritas. Paano nga ba maging miyembro ng Kapanalig community, Ate Camille? Napakadali lang yan, Kapanalig. I-send lamang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status at parokya. I-send lamang po ito sa mga sumusunod na numero. Kung kayo po ay smart or TNT subscribers, hindi ko na makita kung anong number, Pare Koy. Ang ating Smart Network, text lang po sa 0998-588-3660 at sa Globe Network 0917-621-1902. Ayan, kung kayo naman po ay walang load or hindi makapag-text, maaari po ninyong i-email po ang inyong sagot sa ating email address na veritaskapanalig@gmail.com. Ayan po ang detalye ng ating pagpapatala dito sa Radio Veritas 846 sa ating Kapanalig community. Magandang hapon po nanay, tatay, lola, lolo. Bakit ngayon ka lang po nagbukas ng radyo? Kakatapos lang ang kanilang siesta. Yes. Nakausap po rin yung ibang mga kapanalig, no? Kapag alas 3 daw talaga tulog daw sila. So, pahinga pala nila. ang Kaya nung Kapanalig Monday Hour. pa lang nakikiusap na ako ng makinig. Pero ayan shoutout lang din po sa ating mga kapanalig na umattend kanina, Yes, no? oo. Na nagsabi na makikinig daw sila. Oo, na maraming tututok daw salamat. sila ngayong Kapanalig Hour. Ayan, magandang hapon kila Tita Teresita Section, ayan, kila Tita Amor, and kay Tita Yet, at kay Tita Ellen, Tita Josa. Magandang hapon. Ayan, balikan na natin si Sister Christine. Hi, Sister Christine. Hi, hello. Ayan. Sister Christine, alam niyo po ba ay kami po ay natutuwa na sa inyong pagbabahagi. Totoo. Oo, dahil kahit po kayo po ay lumabas na bilang isang madre, nag-exit na kayo, no, yung pagsiserve niyo po or pagdilingkod niyo po sa Diyos ay nasa inyong puso pa rin. No? Kumbaga, wala lang kayong uniform, no, bilang isang madre gaya ng sinabi niya, pero andun pa rin po yung pagmamahal nyo sa Panginoon at pagpapakita nyo na mahalaga pa rin siya sa inyo at nasa inyong puso po siya, no, at nasa inyong isipan upang ibahagi rin po sa iyong mga nasasakupan o nasa iyong community. Tita Christine, ayan, Tita Christine yung tawag ko. Yes po. Tita, may may katanungan lang po ako. Pwede po ninyong hindi sagutin ito. Ayan. May time po ba nung kayo po ay lumabas po ng kumbento sa kabila po ng lahat ng inyo pong napagdaan ng pagsubok? May pagkakataon po ba na naisip po ninyo na muli pong pumasok sa loob ng kumbento? Ay, oo. Naisip ko na pagkatapos ng lahat, kung halimbawa man medyo malapit pa ako, babalik ako sa kumbento. Pero hindi na kasi, hindi na ako
nanatiling yung bata, yung bang malakas, yung energetic, hindi Opo. dati noon. Mm-mm. Kasi noon talagang workaholic din ako kahit sa loob ng isang kumbento namin, active kasi kami doon sa loob. Mhm. So, pero kung may pagkataon na ibigay, pagkaloob ng Diyos sa akin yun, siyempre God will be done. Yes po. Siyempre, mas gusto kong magbalik sa kumbento. Mm. Yun yung kanyang kasagutan, Ate Camille. Kasi may mga kakilala din po ako na hindi naman po sila parehas ng inyong sitwasyon, pero may time din na parang sila ay nawawalan kumbaga ng drive kumbaga na kung itutuloy ba nila yung ganong desisyon o kung ganyan. Ang nangyari kay Tita Christine ay baligtad, hindi nawala Hindi yung nawala sa kanyang pananalig, yung sa puso, hindi nawala sa puso niya. Kaya naman nakakatuwa, And sa ating mga tagapakinig ngayon na nakaka-relate po sa kwento po ng ating guest na si Tita Christine, na sinhaba-haba ng panahon, hindi po talaga nawala sa kanya, bagkus ay mas lalo pa niyang napatatag ang kanyang pananampalataya Yes, sa amen. Panginoon. Kaya pwede po kayo mag-text mga kapanilig sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanilig, ang ating text line po 0918-837-4827. Mari po kayo mag-komento sa ating mga pinag-uusapan po ngayong hapon. At lalo na po sa mga nanonood po dyan sa ating YouTube channel, sa Veritas live streaming. Tama ba? Ayan. At syempre, tayo rin po ay live sa ating Veritas TV sa Sky Cable Channel 211. Mari po kayo mag-comment po dyan sa ating Facebook page at sa ating mga social media platform. And Veritas PH live stream. Ayan. Ito naman, Sister Christine, ito naman po ang aming pangatlong katanungan po sa inyo. Paano po nakatutulong ang pananampalataya sa Diyos upang mabigyan ka po ng lakas sa gitna ng mga paghihirap o krus na iyong pinasan? Totoo, ako ay may magandang pananaw tungkol yan. Dahil madalas akong magbasa ng salita ng Diyos, yung Bible. At saka yung gospel every Sunday at yung magandang paliwanag, homily ng pari, talagang hindi nawawala sa ating pananaw ang kaharian ng Diyos na siya pong hinanais na mapuntahan. Dito pa lang sa lupa, ito din na natin maramdaman yung presensya ng Diyos. Yun ay sa pamamagitan ng ating matatag, matibay na pananampalataya sa salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng pag-asa at kung ano man ang hirap ay malalampasan. Ang mga pasanin na Chris ay may mahirap nga pero nakakayanan. Dahil sa ang kasama may susis na siyang nagdanas din ng hirap dahil naging siyang sa kanya, kabila ng kanyang pagiging Diyos, anak ng Diyos, ay nasa kanya rin yung human nature na bukod sa pagiging divine, ay naranasan din ng pahirapan ng pagiging tao na mahina. Ang kahinaan ng tao, tanging ang wala sa kanyang nature ng human ay ang kasalanan. Tayong mga tayo ay makasalanan, pero siya ay nananatiling banal. At siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay at pag-asa para sa kaligtasan ng lahat. Ayan, amen. Amen. Gusto ko yung sinabi niya, Ate Camille, hindi napakaganda. hindi nawawala sa atin ang kaharian ng Diyos. Ayan, ano pa ba itong sinabi niyang isa? Pagkakaisa at ng pag-asa. Yan po ang kanyang Alam Yun mo, ang nakakatawa natandaan pare ko talagang nagno-notes ka, Oo, kasi natutuwa ako sa mga sinabi ni Sister. Ang ganda po, Tita Christine, ang ganda po ng inyong mga binibitawan na salita. Talaga namang napakaraming aral
ang inyo pong naibabahagi, hindi lamang po sa aming dalawa ni Pare Koy, kundi pati na rin po sa ating mga tagapakinig. Kaya maraming salamat po. Dahil kayo po ay Salamat din aming... po. Salamat Opo. sa Diyos. Salamat din sa inyo Mm-mm. sa sa akin, sa pag-invite. Opo. Ito ay magandang pagkakataon para maipaliwanag din sa mga tao na lahat tayo ay dapat nating tanawin matanaw ang kaharian ng Diyos. Tama. Dito pa lang sa earth, pwede na natin naramdaman ang kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Yun pa lang, Tita Christine, sa simpleng sakripisyo, hindi nga yun simple, Pare Koy, no? Yung sakripisyo po ninyo na inyo pong pinili na alagaan ang inyo pong magulang sa kapalit ng inyo pong bukasyon. Ayun po, napakahirap po nun dahil hindi naman po lahat ng tao ay kaya pong Tama gawin. yung sinabi. Tama, yes. Kasi, nung lumabas ako ng kumbento, walang araw at gabi na hindi ako lumuluha. Noon, bago lang ako. Mhm. Hindi pa ako maka-adjust talaga, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord. Nangyayos ko talaga yung convent life, yung malapit rin sa Diyos doon, kahit anong hirap. Dito sa labas, parang kulang kasi yung prayer life, yung prayer time namin sa convento, kompleto yun. Tapos yung lahat ng trabaho doon, gawain, pagtuturo, pagbibigay ng tumingin sa mga may sakit, at lahat nating mga simbahan na gawain, nag-i-enjoy ako doon kahit medyo mahirap. So, yun talaga yung bukasyon ko talaga siguro yan. Ano naman po, Sister Christine, ang inyong mensahe po sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon, sila po ay nagsiserve sa simbahan at merong mga ganyang pagsubok sa buhay. Ay, opo. Ito lang sa ating mga kapanalig, gusto kong ibahagi na tayo ay nagkaroon lang pananampalataya sa Diyos. Huwag natin bibitiwan yung pananampalataya na yun. Ano man nangyari, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos, ang pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang maging tuluran natin dito sa mundo. Ano man ang mabigat man ang pasanin ng ating dinadala na para tayong magtitiisa kay Diyos sa pagtasa ng Diyos. Yung na isang parang sinasabi kong biyaya o blessing in disguise. O mahirap, pero sa dulo mo, sa duldulihan ng paghihirap, ay naroon ang ginhawa na dahil pinalay natin yung lahat ng yon sa Diyos. Kung ano man ang mga paghihirap, mga tuliranin, mga pagsubok, lahat iyon ay magagawa natin ialay bilang sakripisyo sa Panginoon. At iyon ay pwede rin natin ialay bilang sakripisyo para sa mga taong nangangailangan ng pagbabago o conversion, sa mga taong nahihirapan. Pwede tayong mag-alay ng sakripisyo na ialay natin ang ating mga sakit o mga tuliranin na sa tingin natin talaga mahirap pero makakayanan dahil sa isa natin si Kristo sa pagtatasan ng mga Diyos na dito sa mundo. Yun ang ginamit kong ginamit kong paraan, ginawa kong paraan ang walang sawang pananampalataya, pagdarasal, walang katapusang pag-asa, pananampalataya at pagdarasal. Kaya pati na rin yung mga ibang hindi ko kaanak, mga kaibigan, kamag-anak, at yan ang malapit sa akin puso. Pero pati na rin yung mga outside family and relatives and friends. Nakikinabang din dahil sabi ko, Lord, yung mga kawawang tao, yung mga biktima ng mga
biktima ng digmaan sa ibang bansa yon. Dito naman sa ating biktima ng mga baha, sinasal ko sila. Kaya iyon ang ating, parang yun na rin ang yun ang ginagamit ko para patuloy akong makakonekta sa Panginoon. Sa walang hanggang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat talaga namang ininanamnam po naming dalawa ni Pare Koy, Tita Christine, ang bawat salita na inyo pong binibitawan. Ayan, hindi pa po tayo tapos ha. Magbabalik po ang ating programang Kapanalig Hour. Huwag po kayong bibitaw. Kapanalig Hour. Ating ko pa rin po ay nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Welcome po. At kasama pa rin po natin ang ating kakwentuhan ngayon via phone patch. Walang iba kundi si Tita Christine Barabeda. Magandang hapon, Tita Christine. Hello po. Yes, Ayan. Oo. Meron pa bang katanungan? May katanungan ka ba Oo. daw, Ate Gabi? Ito, nagantayan kami ni Pare. Naninibago pa si Ate Gabi ngayon. Opo, ito Tita Christine, mensahe na lamang po sa lahat ng ating mga kapanalig na nakikinig po ngayon sa ating programa. Yung mga nakikinig ngayon, Opo, kahit maikli lamang po. oo, sa lalo na sa mga katulad ko, may edad na, siyempre, meron naman nararamdaman sa katawan, may mga arthritis na, pero lahat yun ay tinitiris, ino-offer kay Lord. Pero may mga sakit din na kailangang humingi ng tulong, no? Yun ang pag-asa ko na sinabi ni Lord. Ask and you shall receive. Humingi ka at ikaw bibigyan. Kumatok ka at ang pinto bubuksan para sa iyo. Sinabi ngayon. At ang kumatok as in sensitive in short time. Manap ka at natatagpuan mo. Yun ay ginawa. Ayan. Hi, sister. Ayan, nagkaroon po tayo ng kaunting technical problem. Baka nalaubat na yung phone ni sister o nawala ng signal. Ayan. But anyway, ayan, habang inaantay po natin makonect po si sister ulit bago matapos po ang ating programa. Ayan, nais lang po namin magpasalamat po na Ate Camille sa ating mga benefactors po sa ating foundation, sa ating Radio Veritas Foundation. At gusto ko lang po i-shout out ang ating kapanalig coordinator, si Jessa Abrigo, si Brother Edison, at shout out din po sa ating kapanalig, si Nanay Plo Serafida Makaspak, at kay Tita Wilma Anastasio. Hi, Tita Wilma. Nabati mo ba si Tita Wilma kanina? Hindi nga eh. Ayan, magandang hapon. Late na kasi nag-appear rin sa monitor po namin. Huwag kayong magtatampo kapanalig kapag hindi po namin kayo na shout out po. Pero batiin natin tong nasa text line from 1068. Sabi niya, good afternoon po. Pwede po bang pakigreet si Deliomes ba ng happy birthday Hinoroso? Kumpare ko na si Hinoroso Deliomes ng happy birthday ngayong araw, August 2. Galing po ito kay kumparing Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Mandaluyong. Salamat po. Happy birthday din po na sa ating mga kapanalig na nakikinig po ngayon. Sa lahat ng ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang arawan, naway biyayat po kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Amen. Balikan natin si Sister Christine. Amen. Amen. Ayan. Sister, Ayan. medyo naputo lang po yung mga sinabi niyo. Sige po. Short message lang po ulit. Okay. Yung panghuli na mensahe, huwag tayo lahat magsasawang magdasal, humingi sa Diyos. Sabi niya kasi, humingi ka at ikay bibigyan. At yun ay pinanghawakan ko, kaya marami na akong naranasan na binigay niya na parang himala. Na talagang nangyari yung hindi ko binigay talaga. Kaya huwag tayong magsasawang magdasal, humingi at kumatok at ang pito'y bubuksan para sa atin
sa ating buhay, pananampalataya, mararanasan talaga natin ang protection ng Diyos. Yan po ang aking mensahe. Ayan, maraming salamat si Sir Christine Barameda. Ayan, sa pagbibigay po ng pagkakataon na kayo po ay aming makasama sa ating programang Kapanalig Hour at mapakinggan po kayo, no, ng ating mga kapanalig listeners po dito sa ating station. Naway. Opo, maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Sana po makita po namin kayo sa ating Kapanalig Day, ano, Yes, pare ko. Makasama po kayo sa ating monthly Kapanalig Day. Ayan, mga Okay. kapanalig, magtatapos na naman po ang ating programa. Pero bago yan, pare ko, sa lahat ng ating mga kapanalig, ano, na nagtatanong kung paano nga ba makapagpaabot ng kanilang pledge of support para sa foundation ng Radyo Veritas. Narito po ang detalye, no, kung kayo po ay nais magpadala through bank, no. Ito po ang ating account name, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated, sa ating Metro Bank account number 0763076270 at sa ating BDO account number 00163001186. Para naman sa ating BPI 02133251191, sa PNB 105-910-013-091 at sa Union Bank 0004-8001-9393. Kapag po kayo ay nakapag-deposito, huwag po ninyong kalimutan na isend ang kopya ng inyong deposit slip sa Facebook page ng Kapanalig Community o di naman kaya itawag po ninyo sa inyong Kapanalig Coordinator para po kanilang ma-acknowledge ang inyong pledge at mapadalan po kayo ng ating Kapanalig freebie items. At kung kayo naman po ay nais po, no, na magpa-schedule po ng ating pick-up pledge, narito po ang detalye. Tuwing Monday, wala po tayong schedule, pero pagdating ng Tuesday and Sunday, nasa lugar po tayo ng Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo. Yan po yung araw ng Martes po, mga kapanalig, no? Pag araw naman po ng Miyerkules, nasa lugar po tayo ng Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Pag Thursday naman, nasa lugar po tayo ng Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Kung kayo naman ay taga Quezon City South at Caloocan South, Friday po ang schedule ng ating pick-up pledge. At every Saturday, ngayong araw, Bulacan, Navotas, Malabon at Valenzuela. Sunday naman ay Quezon City North, Caloocan North, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Yan po ang ating mga detalye po na para sa ating Pledge on Wheels. At sa mga nais naman po magpadala po through GCash, narito naman po ang numero 0998-588-3660. At ang account name po niyan ay si Ma'am Apple Ann Estrella. Yan. Sa mga nakatutok po sa monitor, no, iscan nyo lang po ang ating QR code para mas easy process po ang inyong pagpapadala. At mag-text lang po kayo sa 0998-588-3660 kung kayo po ay nakapagpadala na sa ating GCash account. At ang ating reference number, huwag niyo po kakalimutan ni screenshot, kapanalig. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kapanalig na sumubaybay at sinamahan kami ngayong hapon na ito. At syempre, no, kunin na rin natin ang pagkakataon na sana po kayo po ay makapag-follow, makapag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook page, Instagram, YouTube channel at TikTok account. Yan po Kapanalig Community. Yan lang po ang inyong isi-search, mga kapanalig. At syempre, no, sana po ay marami po tayong natutunan sa ating mga nanay, tatay, lola, lolo na nakikinig po ngayon sa ating stasyon at sa ating programa, no. Gusto ko lang i-highlight, no, Ate Camille, no, yung natutunan. Yung sinabi lang ni sister na hindi tayo pabayaan ng Diyos kahit ang ating suliranin, kahit ano pa ang ating suliranin sa mundo. Ayan. Totoo po yan, no. Andyan po ang Diyos para sa atin at handa po siyang makinig, gabayan at tayo po ay protektahan sa lahat ng mga ating pinagdaraanan o sitwasyon po natin ngayon sa ating buhay, no. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa at lagi po tayong magpasalamat sa Diyos kahit sa kaunting biyaya lang po na ating natatanggap. Tayo po ay matutong magpasalamat. At syempre, tayo rin po dapat ay maging biyaya rin po sa ating kapwa, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan at kasamahan sa parokya, no. Lagi po natin pangalagaan ang kanilang mga ano po ba? Kanilang mga Fill in the blanks. I-text ko sagutin niyo po yan.
Hindi, lagi po natin alagaan ang ating mga sarili. Tama. At lagi pong piliin ang gumawa ng tama. Yan. At nang mabuti sa ating Tama. kapwa. O, ito po, magtatapos na po tayo. Nais lang din po namin pasalamatan, no? Ang ating mga kasama rito sa studio. Yan, dyan si Sir John sa PA at si Sir Jimmy sa Tech. Yan. Maraming salamat sa pagsama sa ating programa ngayong hapon. At sa inyo rin po, mga kapanalig. At sa ating magandang partner ngayong hapon. Ayun. Na-block ako. Ayan. Syempre maraming salamat talaga sa ating mga kapanalig at naway samahan niyo po kami muli next Saturday. Ayan, kita-kits po next Saturday, mga kapanalig. Ako po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Na nagsasabing, ano bang problema ang kinaharap mo? Hinga lang ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Sumayin niyo ang Katotohanan.